Sa imong painting ikaw mo na, ang labas na ikaw gina, ang output na. Kung sa imong una-una, kung sa imong una-una bitaw karon. Stress ba kay ka pag-abot sa painting ana sa canvas, stress ba kay imong painting, kaya malantaw na may stress po. Ano, may stress usam man ni. Ayo. Kakaiba po ang lugar na ito, no? Kasi punong-puno talaga ng mga decorations. Kahit saan ka lumingon, kahit saan ka tumingin, mga decorations, mga kakaibang mga arts, mga lods ang makikita natin. Grabe, dito pa lang sa information center, may nakikita na tayong kahoy na tinulma ng tao. Pati yung upuan nila, oh, kakaiba. Parang gawa sa tiles ito or ang tawag yung marble. So ito na nga guys, dumating na yung may-ari at pinayagan tayong na-vlog ang kanilang lugar at ito na. Yung pangalan pala ng lugar nila mga lods ay ito. Dito pa lang sa labas, dami ng mga decorations na makikita natin. Mga inukit na mukha ng tao tulad nito. Makikita natin mga lods, yan o, yung araw at kakaibang mga disenyo talaga. Mga hawakan natin, semento po ito, purong semento. Grabe, kakaiba ang mga makikita natin dito sa loob. Isa sa napansin natin, pagpasok mo dito sa loob, para siyang isang garden kasi maraming mga halaman talaga. Yan, mababa yung mga clearance ng kanilang upuan at mga lamesa, mga lods. May nakapagsabi po sa atin mga lods na ang lugar na ito ay punong-puno ng mga painting mga lods. So ayan na, i-explore natin yung mga paintings nila. Ito naman banda sa ating likuran, watawat ng ating bansa. Isa din sa napansin natin ay meron silang music background dito, napaka-relaxing. Ito na nga mga lods, yung mga paintings nila, kakaiba. Ito, babae na hubot-hubad. Ito rin sa kabila, malalaki mga paintings nito mga lods, ang galing. Napakaraming mga bagay na makikita dito. Mapapansin natin na bawat bagay na makikita mo dito ay talagang pinaglaanan ng oras. Tulad nito mga lods, isang kahoy na hinulma ng mukha ng tao. Mahirap yung gawin mga lods. Kailangan mo ng ilang oras niyan para magawa lang ganito. Sa tingin ko yung may-ari dito ay isang taong gumagawa, nagka-carve ng mga bagay. Kita natin yung area na ito ay punong-puno ng mga arts, paintings. Ang galing. Ito naman banda, kahoy din ito na inukit. Ang mukha ata nito ay kay Jesus Christ. Sa mga mahihilig ng arts ay punta na kayo dito. Nandito lang ito sa Dipolog. Mga lods, ito ang galing, ang gandang tingnan. Mga naka-frame na painting. Naglalarawan sa mga simpleng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Wow! Sa malapitan mga lods, sa personal, ang galing, ang ganda talagang tingnan. At yung kulay niya talagang vibrant mga lods. Ay, painting ano eh? Apoy mga kauban po ng mga artist dire. Oo mo ba? Oo. Nagtipok-tipok din mga ilang mga works dire gibutang. Yun na nga mga lods no, na-interview natin si sir. Kaya pala may maraming mga paintings na makikita dito sa loob kasi yung mga painters dito, na mga local painters, yung mga gawa nila, yung mga artworks nila ay nilalagay dito. Kaya para itong museo ng mga arts, parang ganun. Ang galing. Pila ka hours nimo or adlaw nimo siya Gani, sa isa ka book ani, humano din ako siya og 2 ka semana. 2 ka semana? Oh, 2 weeks lang. Oh, usahay maabot og 3 weeks. Loko na. Agis ka pino din akong mata maghalang na. Oo. Sambol ang mata bagis ka hapdos. So paghimo ani, usahay mabila-bilaran, maong mahal kay siya. Oh, di pino kayo, dili pinugos. Sekarang ko sa mga artist kay umalinan sila nga na rin. Magbisyo yun sila, nga na din droga, kinanglan yun nga gamito yun si sakto mong parta yun, dili mo gustuhan ba. Kung mahalinan ka, di ipagpahit mong pagkaon, di vitamins, para baskog mong lawas, di makalahutay ka, di makahimo kag dagang nga trabaho. Ano importante.
Kada isa na ko baligyan ako sa 15,000. 15,000. Oh, 15,000 ang isa. Kani nga painting sir, imo kanang wala jud kay gisuhiran ano? Imo Wala. nang Urig tanan jud, urig jud akong gihimo. Makapiright ba ang Oh. gisuhiran nun? Kailangan original jud tanan kay Makapiright ka. importante urig kay para trademark ba. Create ko kuan ako ang genre nga microism. So it means micro kanang pino kay bitaw. Microism painter di ka sir. Oh, microism. Sir, ba na i-create anak ko? Oh. Microism ba nga genre? Wala man na sa libro. May behind meanings. Oh, Ano mga kuan na. nahilis ba? Muna siya anak mga sir. Amo na imo ha surrealism. Hindi ko maintindihan kung anong painting na ito. Siguro may mensahe ito. Ang galing. Ang ganda tingnan mga lods. Talagang masasabi natin mga lods na ang lugar na ito ay kakaiba. Kita mo pa yung parang chandelier nila mga lods. Biyak-biyak na mga bote. Pag andito ka na sa loob, magkakaroon ka ng imahinasyon kung ano nga ba ang mga nasa isip ng isang artist, no? Kung ano nga ba mga nilalarawan ng kanilang isipan. Dito natin makikita mga lods. Ito na ata yung tinatawag na abstract paintings. Yung nga po, no, sabi ni sir, ang tawag po daw sa lugar na ito ay gallery. Papasok na tayo sa loob kasi mas marami daw dito yung mga nakadisplay na mga arts nila, yung mga paintings nila mga lods. Wow, dito pala yung comfort room ng mga artist mga lods. May disenyo din. Grabe. Ito, parang prayer room ata ito. Pati yung kusina nila mga lods. Grabe. May arts din. Siguro pag ibibenta ito, mahal din ito mga lods. Parang dito ka ata order ng pagkain. So ito may makikita tayong mani. Yan nga po kasi nagsiserve din sila dito ng mga pagkain. Yung perception ko dito ay parang sa Thailand. Napakalaking painting ng isang babae na parang emotional na babae. Napakalaki po niyan mga lods, no? Parang isang bintana na ng isang bahay. Hindi lang din siya more on gallery lang sir, workshop po siya, no? Ako yung workshop mga bata. Oo. Kasi gusto magkuhan. Okay, kaya dream man po sila gagama dahil, no? Masiwan yan. Banga na nilalagyan ng wine pala ito. Pangasi nga po pala ang tawag ng banga ng mga subanin mga lods na kung saan nilalagyan nila ng wine. Mga native, mga sabanin. Okay. Ibig sabihin po dito, naniniwala sila kay Jesus Christ. Ganyan po ba? Ang ganon din, traditional sabanin tribe na bambugong. Wala pa ng metal nga gong. So ang gigamit is kawayan. Kawayan. Bambugong. Ito? Soil? Soil painting. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng painting mga lods na gawa sa lupa. Okay, soil painting po daw ito mga lods. Makiki-imagine natin kung gaano kahirap ito kasi kakaiba. Mga ilang buwan po bago nyo natapos ang painting na ito? Yan, 5 months. 5 months? Wow! So ganyan po pala katagal mga lods no, gumawa ng painting na kakaiba na ganito, tulad nito nagawa sa lupa. Inaabot pa ng 5 buwan. So di pala lahat mga lods ay binibenta yung mga display dito. Yung iba po ay for collection lang po, for viewing. Sa lamisang ito makikita natin ito punong-puno na mga sculpture arts. Yung gawa sa kahoy. Puro kahoy ni sir? Napoy mga mga terakota. Terracotta. Oo, napoy mga kawayan, kahoy. Okay. Sa mga sculpture kahoy na siya. Mhm. Siya ang unang Siyang unang artist. siya ang unang artist sa Dipolog City nga. Okay. Wala po raw ang tao na ito. Wala ang gallery na ito. Ano pong pangalan niya, sir? Hindi Tabakura. Edi Tabakura. Oo. Edi Tabakura. Yan po ang makikita natin dito sa loob. Punong-puno po ng mga paintings, ng mga sculptures. Talagang kung mahilig ka sa arts, sigurado magugustuhan mo ang lugar na ito.